Hello mga kabayan, magandang araw. Magandang araw mga ka-migrant. Migrant din ako kaya ka-migrant ko kayo. Anyway, sa mga nakapanood ng introductory video ng channel na to, naulitin ko ang pangalan ay Diaspora PH o Diaspora Philippines. Sa mga nakapanood ng naunang video, yung pagpapakilala ng channel na to, welcome back. At sa mga bago pa lang, ngayon nakapanood nitong second video, welcome. Maraming salamat sa panahon nyo. Maraming salamat sa lahat. Sa mga nakapanood ng unang video na nag-iwan ng komento, ng mga mungkahi, suggestion, at napakahalaga nito yung mga nag-iwan ng feedback. Mahalaga sa akin yon para mapabuti to maayos. Maraming salamat. Sa kaibuto rin ng aking puso, maraming salamat sa mga feedback. At ayokong kalimutan, mas maraming salamat sa inyong mga nag-subscribe. Makapakalaking bagay nyo. Ibig sabihin, may tiwala kayo at naniniwala kayo sa layunin at direksyon ng channel. At naniniwala rin kayo sa akin, kay Jeneline Villaseñor, na siyang magdadala ng channel. At magkikwento din, dahil ako migrant din. I have my own stories, katulad ng marami. So later, sabi ko sa introductory video, ang hope ko, ang panalangin ko, ang dalangin ko, meron akong mga may interview na magkikwento din. Pero nasabi ko, ako muna magkikwento kasi ako pa lang, ang dami ko ng kwento eh. Umaapaw na eh, kaya excited din ako. Kaya ako muna magsisimula. Anyway, balikan natin yung feedback. Ang dalawang feedback na na-pick up ko yung mga komento. Meron ding feedback na binigay sa Messenger, yung mga private conversation. At gusto kong banggitin yung dalawang feedback na yun. Una, ang sabi Jen, medyo paliwanag mo yung yung diaspora pa, konti pang paliwanag. Alam ko naman, pwede naman tignan niya sa dictionary o pwede mo magsaliksik, di ba? Madali Google. But anyway, I'm happy to explain a bit, about it, a bit more about it. And then that's the first feedback na konting paliwanag pa daw. Another feedback was yung magpakilala daw ako konti. So I can connect more to the audience. Kasi ang audience natin dito ay yung kalahatan, lahat ng kababayan natin, tsaka yung mga ibang migrants din. But anyway, balikan natin yung unang feedback. So ano ba yung diaspora? Ang diaspora ay English actually. It's an English term. It's a Greek term meaning dispersion. Sa kahulugan ng dictionary, ang diaspora ay it's a population that is scattered across regions which are separate from its geographic place of origin. So kung sa Tagalog ba ang diaspora, ay tayong mga Pilipino, halimbawa, nanggaling tayo sa Pilipinas, di ba? Pumunta tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo, ng ibang bayan tayo. Saang bayan kayo napunta, marahil napunta kayo ng Amerika, ng Canada, ng Japan, o ng Italy, ng Singapore, o ng Australia, Canada. Ako dito, napunta sa New Zealand. So tayong mga Pilipino na umalis ng bayan natin at napunta sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa foreign land, to live, to work, to live, o makasama, or family reunification, makasama yung pamilya natin, o meron tayong mga OFWs din, kasama sila sa migrants. So bahagi tayo ng tinatawag na Filipino diaspora. Ako ay bahagi ng Filipino diaspora sa New Zealand, for example. So yan ang diaspora. It's an English term. Yung title natin, yung channel title na Diaspora PH, hinagalog ko lang po yung diaspora. Yung PH, parang ang ginawa ko lang dito, nilagyan ko lang ng parang pagkakakilanlan. Na tayo, tumutukoy ito sa Filipino diaspora, Philippines, at ako din, nanggaling ako sa Pilipinas. So ako din, parang ang sinasabi ko, yung storyteller there o yung nagdadala ng channel Philippines din. So more of that, more for emphasis to recognize who the storyteller is, who the channel creator is, at tungkol ba saan to. So ito ay tumutukoy sa atin, sa bayan natin, sa Pilipinas. Kaya yon, Diaspora PH, nanggaling yung diaspora sa wikang Ingles na diaspora na nauna ko ng pinaliwanag. Anyway, so that's the origin of the the channel name. Pumunta tayo sa pangalawa.
magpakilala ka Jen, sabi, magpakilala ka lang konti. Although, sabi ko sa umpisa, mas mauuna muna ako magkwento. Slowly, makikilala nyo rin naman kung sino ba to, ano ba ang K niya. Okay, una muna, ako ay migrant din, katulad nyo. Nasa ibang bayan din ako, nandito, nasa New Zealand din ako. So, ano ba ang kwento ko pa? Ang kwento ko ay kami ay umalis ng Pilipinas, ng ibang bayan kami. So, from the Philippines, pumunta kami ng New Zealand. Umalis kaming mag-anak ng sabay-sabay. 5 kami, meron kaming 3 anak na maliliit, nasa kindergarten, then nasa elementary, ganyan. Umalis kami ng Pilipinas at ang tanda ko, umalis kami doon sa atin ng December 2006. So last month, 17 years na kami sa New Zealand. At yung mga anak namin, malalaki na. 17 years yung lumipat eh. Malaki pa sa amin yung aming bunso. So, meron kaming 3 anak, 1 lalaki, 2 babae. At kasalukuyan kaming naninirahan dito sa Auckland. Sa Auckland. In particular, dito sa West Auckland. Nandito ako nanggagaling, nagsasalita sa tinatawag na parang reserve o park na malapit sa tirahan namin. At gusto ko unti-unti, makita nyo din to. At sa mga susunod na videos, mapapakita ko yung ano ba itsura dito. But in the meantime, so umalis kami ng Pilipinas nung December 2006. Last month, naka 17 years na kami dito. So that was our anniversary. Naalala namin lahat. Hindi mo makakalimutan lahat nung time na umalis ka, yung mga airport na kung saan ka nag-layover, yung pati yung mga tinuluyan namin, naalala ko lahat. Kasi anyway, importante mabanggit ko din, paano ba kami umalis? Ano ba ang namin, yung parang naging visa namin. Umalis kami sa Pilipinas na ang in-applyan namin papuntang New Zealand ay sa tinatawag na Skilled Migrant Category o SMC. At dito sa ilalim ng policy na to, that time immigration policy, Skilled Migrant Category, nabigyan kami ng tinatawag na WTR o Work to Residence Visa. Nakasalalay yung residency namin sa ako bilang principal applicant ng family application. Dependent yung aming residency sa yung makakuha ko ng trabaho na may kaugnayan sa experience o education kung saan ako inassess bilang applicant kasi merong point system that time. Nagbabago yung immigration But anyway, maganda rin mabanggit ko paano kami nakapunta dito. So pumunta kami dito via tinatawag na Skilled Migrant Category Visa Application at nabigyan kami ng Work to Residence Visa na yung visa na yon nakasalalay o dependent na makakuha ako ng trabaho na angkop sa field o experience o education din kung saan ako inassess. Okay, so yon. Anyway, tuloy ko na. Nakakuha ako ng trabaho sa Fairfax Media. So may kaugnayan yun sa aking background, sa aking experience na, sa work experience. Kasi ang work experience ko pala sa Pilipinas ay nanggaling ako sa communication, nagtrabaho ako sa Claritian Publication una, and then eventually I worked at the House of Representatives, yung batasan na tinatawag natin yung mababang kapulungan. So I was with Congress for the next 12 years. So yun yung background ko, nasa communication and public policy ako. So ang background ko sa training, sa experience, and education. Communication and public policy. So yun talaga lahat ng trabaho ko sa Pilipinas. At dito nung dumating kami, inassess ako sa communication. Ang kailangan ko makakuha ng trabaho na may kaugnayan sa communication, and so it happened. Nakakuha ako ng trabaho sa Fairfax Media, ang 2 biggest media companies sa New Zealand, yung Fairfax Media and then yung NZME ngayon, yung New Zealand Herald. Pero ang New Zealand Herald, isa lang yan sa mga parang products o sabihin na nating publications ng NZME. But anyway, so nakakuha ako ng trabaho, therefore, dahil nakakuha ko na angkop na trabaho, eventually, I think a year after, so 2006 kami dumating, December, nagtrabaho muna ako habang naghihintay ng proper job, yung job na appropriate o angkop sa aking background. Nakakuha ako ng trabaho na yon sa Fairfax noong 2008. And so from there, slowly nakapag-apply kami, na-assess kasi kailangan pa rin applyan yung residency. So nakakuha ako to make the story short, nakakuha ako at eventually then nakuha namin yung tinatawag na permanent residency namin. And from there, slowly, over the years,
nakuha din yung kung gusto mong mag-apply ng citizenship, yes. So anyway, I was with the Fairfax for the next 5 years. I was with them for these straight solid years. And then after that, I thought I had enough. I wanted, I wanted something different. I wanted to move on, carry on with something. So after 5 years of Fairfax Media, ang Fairfax Media pala ay staff na ngayon, yung STUFF. Karamihan dyan nasa digital, pero meron pa rin mga paper publications. So ito yung mga local papers nyo, say for example, Western Leader, North Shore Times, Eastern Based Couriers. I looked after those Suburban newspapers all those years that I was with Fairfax Media. So yun, nakakuha ko ng related, nakakuha ko kami ng permanent residency, ganyan, ano pa ba. But anyway, after 5 years, I said I left Fairfax Media to look after my family at I also did some short courses. At dito naman sa New Zealand, libre yung mga tinatawag na mga short courses. Ngayon, kung ayaw mo ng short courses, pwede kang, kung PR ka na, permanent resident ka o citizen ka, pwede ka naman mag-aral sa university. Pwede kang mangutang. Kasi meron tinatawag dito na student study link. Meron ka ding pwede kang kumuha ng student loan na walang interest. So anyway, ako naman sa case ko, I did short courses. Nag-aaral ako ng 1 year ng horticulture because that time I was already into gardening, so I thought I wanted to study horticulture, and so I did. Nakapag-aral ako 1 year, natapos ko, na-apply ko, I put science into my hobby right now. Ang ano pa ba yung mga ginawa ko? Nag-aaral din ako ng business course, short term or intensive business course. Natapos ko din, na libre din yon. Tapos ano pa ba, nag-aaral ako ng food and beverage course na nasimulan ko ng 1-2 months pero hindi ko na tinapos because we had to apply somewhere anyway. So yun yung mga isang kagandahan. Kung gusto mo mag-aral, permanent resident ka o citizen ka, maraming libreng short courses. Kung gusto mo na university, pwede ka mag-aral kung ano mong degree na gusto mo. So yun yung sabihin na natin isa sa mga advantages. So ano pa bang ginawa ko? Natapos ko yon. I looked after my family. Kasi nung nag-resign ako, remember, nag-resign ako, so nag-aral ako. 3 years after ng aking parang gap year from work, bumalik ulit ako sa trabaho. This time, nag-apply ako sa NZME. So natanggap ako, I was with the team looking after the New Zealand Herald. Ito yung dyaryo dito, yung tawag na New Zealand Herald. So I was with them for the next 2 years. Looking after the pages of the paper. So, happy ako doon, okay naman lahat. Related pa rin sa aking background sa communication, related din sa work experience ko dito na nasimulan na. So, all those years, I was with the parang sabihin natin 2 biggest media companies. And then after that, I quit in 2018 to look after my family. So, ngayon, ang buhay ko dito ngayon, it's more family. And because we're a family of 5 and all 5 of us are still living under the same roof, so just family and just making the most of it right now. Gusto kong bumalik sa trabaho pero hindi ganon, limited pa din yung tinatawag na mga work opportunities sa mga field na mga professional field like me. Kung galing ako sa communication or public policy, it's not that easy. So ano pa ba ang anyway, I think okay na muna yon, yung mga detalye, hihimayin natin yung ibang mga kwento pa. Halimbawa, may kaugnayan sa pagpunta dito. O yung ibang kwento ng mga makakausap ko, I'm sure meron silang hiwalay na experience o karanasan o observation. Ako, maaaring yung mga karanasan namin, say for example, sa yung application namin, hindi na valid ngayon. Kasi yung sa pagpunta sa New Zealand, iba na din yung mga umiiral na mga policy. Ang alam ko, I could be wrong, pero pupuntahan naman natin, tatalakayin natin yung iba, yung tinatawag na yung pagpunta dito, nasa category na ng tinatawag na employer-assisted visa. So, silang kailanganin ng employer bago pumunta dito. Pag nandito, meron silang employer. So, mga ganyan. And then, something else na outside of this, yung iba nag-aaral, o yung iba ay namamasyal, on tourist visa, depende. Katulad din ng mga ibang mga Pilipino na pumupuntahan ba sa Canada, sa Australia, meron silang mga tinatawag na kung ano man visa nila, student sila o skilled migrant, we don't know that. But that's for us in New Zealand. Kaya na muna, titigil muna tayo dyan. That's a lot of information to process. Marami tayong kwento, walang katapusan actually. Sa akin pa lang, dami na. Pero sabi ko nga, kung naalala nyo doon sa mga nakapanood ng introductory video,
ayoko lang nakatutok yung kwento sa akin dahil mas marami ding mga interesante at marami ding aral na napulot yung ibang mga fellow migrants natin na gusto ko kaming lahat ay maging bahagi ng kwentong ito at kapulutan ng aral ng lahat ng mga nagbabalak o nag-iisip o yung nandito na. Ang lahat ng ito ay may layunin na makapagbahagi o makapag-share ng information at magamit ang lahat ng impormasyon na to o mga aral sa mga desisyon na gagawin nyo na may kaugnayan sa mananatili ba ako sa Pilipinas o mangingibang bayan ako o uuwi ako. So lahat to magagamit natin sa pagtitimbang ng ating mga desisyon. Ika nga, di ba? All this information can help us make an informed decision. Okay. Sa susunod na video, marami pa tayong kwento at please samahan nyo kami. At kayo, kung meron kayong mga gustong talakayan, pag-usapan, masaya ako. Masaya ako mag-research, masaya ako mag-share kung ano yung alam ko doon, at masaya din akong malaman sa iba kung ano yung pwede nilang i-share. But in the meantime, tayo na muna ang mag-uusap-usap at masaya ako na i-share ang mga malalaman pa nating bagong kwento. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video. Salamat. Thanks everyone for watching. If you like this video, please hit the like button. If you want to see more videos, hit the subscribe button. And if you have something to say, please leave a comment.